Welcome sa ating pagtalakay ngayon sa Module 1, pag-uugnay ng mahalagang kaisipan sa tunay na buhay ng mga karunungang bayan na aaralin natin. Okay? So Module 1 at ang Module 2, aaralin din natin pagbibigay kahulugan sa talinghaga at mga euphemistikong pahayag. So grade 8, ito ang ating layunin na mula sa MELPS. Layunin natin na maiugnay tulad ng pamagat ng ating module, may ugnay yung mahalagang kaisipang nakapaloob sa karunungang bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. At para naman sa Module 2, layunin nating mabigyang kahulugan ang mga talinghaga, ang mga eupemistiko o ang mga masisining na pahayag. So bago tayo magpatuloy sa ating week 2, magbalik-aral muna tayo. Tingnan natin kung naalala nyo pa yung tinalakay natin last week. Volunteer? Ano ba ang ibig sabihin ng panitikan? Lalo pat ang aaralin natin, karunungang bayan, ito ay isang panitikan. Yes, binibini. Wow, very good. Binibistamas, maaaring ito ay sa pasulat man or sa pasalita. Very tutuhan ng unang linggo nating pagkikita. So, itulad ng nabanggit ni Secretary, ito yung pagpapakahulugan natin sa ating panitikan. Bigyang pansin natin ito, grade 8. Ang panitikan daw ay nagpapahayag ng gawi, kaugaliang panlipunan, maging paraan ng pamumuhay. So, ibig sabihin, grade, ano ang makikita natin sa panitikan? Sige nga. Ano ang makikita o ang nakapaloob sa panitikan kung nakikita natin ang gawi at kaugaliang panlipunan o ang paraan ng pamumuhay? Sige nga. Oh yes, very good, binibining doon. So, ibig sabihin, nakapaloob sa panitikan ang kultura. Ayan, very good. So, ano ba ang ibig sabihin ng kultura? Sige nga kayo, grade 8. Ano ba ang kultura para sa inyo? Ibig sabihin, batay sa inyong mga sinasabi, ito ay yung kabuuang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi ng komunidad o lipunan. So kung papaano sila mamuhay o kumilos sa lipunang kanilang ginagalawan, iyon ay dahil sa anong kultura mayroon sa kanila. Okay? So kaya yung mga sinabi nyo, ma'am, kinaugalian, ma'am, yes, tama yun. Kaya nga papasok dito yung etong mga ito. Kasi ang kultura, grade 8, ay maaari nating makita sa kanilang wika, panitikan, paniniwala, relihiyon, kaugalian, mga nababanggit nyo kanina, maging sa mga tradisyon, pagkain, sining, tula, musika, at sayaw. So, maaari ding makita ang kultura kasi paraan ng pamumuhay, paano tayo mamuhay. Maaari ding makita sa batas, kaalaman, at moralidad. Okay? So, tama ang inyong mga kasagutan kanina sa pagbibigay kahulugan sa ating kultura. So ngayon grade 8, bakit natin ito napag-uusapan? 'Di ba kung aalalahanin yung layunin natin at saka yung pamagat ng module 1, sa iuugnay nyo sa buhay yung mga kaisipan sa loob ng karunungang bayan. So sa kapaloob, kung mapapansin natin dito sa larawan, sa slide, nakapaloob sa panitikan ang kultura. Okay? Maging ang vice versa, ang kultura nakapaloob din do'n or ang panitikan ay nakapaloob din sa kultura. Kaya ang tanong, ma'am, yung layunin po na maiugnay ang kaisipan sa karunungang bayan na which is panitikan, kaya po kayang maiugnay sa buhay? Yes! Bakit? Ito pinag-uusapan natin. Ang panitikan at kultura ay magkaugnay. Nakapaloob sa panitikan ang kultura and then vice versa. Gusto mong malaman kung anong kultura mayroon sa Mindanao, Luzon, sa Visayas, basahin mo ang kanilang panitikan, nakapaloob sa panitikan ang kultura. At hindi lang kultura, maging ang kasaysayan at marami pang iba. Okay? Sa grade 8, meron ba kayong katanungan or paglilinaw? Wala na. Grade 8, dadako na tayo sa ating susunod na gawain. Kaya grade 8 sa inyong self-learning module, kung bibigyang pansin ang ating module 1, meron dong gawaing balikan na kung saan tutukuyin nyo kung ito ba ay tradisyon, kultura, kaugalian. So, para mas masagutan nyo yan, talakayin natin. Okay? So, yung ibang bahagi ng ating self-learning module ay sasagutan natin. Medyo pinalitan ko lang yung mga larawan na alam ko yung mga larawan ay relate much kayo dito sa mga ito. So kanina 'di ba pipiliin niyo kung kaugalian ba 'yon, tradisyon, linawin muna natin yung mga aspekto ng kultura na nakapaloob saan? Saan nakapaloob ang kultura? Sige nga, check.
Check natin. Ilagay niyo nga sa chat box kung saan nakapaloob din ang kultura. Very good, very good, Ginoong kinig, natutuwa ako. So may mga aspekto tayo ng kultura o yung mga elemento o yung mga sangay tulad ng tradisyon, pagpapahalaga, kaugalian, wika, paniniwala, batas. Yan yung mga aspekto ng kultura. So isa-isahin natin ng mabilisan ha. So pag sinabi nating tradisyon, grade 8, ito ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual, mga pagdiriwang. Pagkaugalian, ito ay inaasang pag-uugali, kaya nga kaugalian ng mga pangkat ng tao na inaasahang ikilos at gawi na dapat sundin. Halimbawa, paggamit ng po at opo, pagmamano, kaugalian natin yan. Paniniwala, idea, pananaw, saloobin ng grupo sa lipunan. Pagpapahalaga, syempre, sa kung ano ang tama o mali o mabuti at masama. At syempre, wika, o alam natin yan, aware tayo dyan sa lahat niya, ginagamit natin yan. At syempre, ang batas, alituntunin sa lipunan, syempre. So, grade 8, dahil dyan, yung ating balikan part, yan, medyo connected sa ating gawain at ang ating gawain na inihanda ko ngayong araw ay 1 peak plus 1 peak equals kultura. So, grade 8, ganito ang gagawin ninyo. Sa tulong ng mga larawan, ibibigay nyo kung anong aspekto ng kultura yung tinutukoy. And then, gagawa kayo ng pangungusap mula doon sa larawan. Okay, simulan natin. Ako magpipindot ako magki-click ng sagot nyo. Anong aspekto ng kultura ang ipinapakita ng unang larawan, ng mga larawan? Sige nga, volunteer. Yes. Tama. Maaari na tayong magpatuloy. Very good ha, magandang simula. Ngayon, bumuo ng pangungusap mula dyan sa larawan. Mga Marikenyo din, di ba? Napagdiriwang natin yan. Sa katotohanan, ito ay naganap sa sports center. So, natutuwa naman ako sa pangutan na pinagsama niya yung masaya plus yung tradisyon na rehiyon dito sa atin. Very good naman. Okay, next. Dako na tayo sa pangalawang. 1 peak plus 1 peak equals kultura. Okay, anong aspekto ng kultura? Yes, right na yan. Hello. Lahat kasali lahat. Yes, kung paniniwala. Tanan. Wasto, Ginoo. Maaari na tayong magpatuloy. Okay, buo ng pangungusap mula sa larawan. Ganda na nakabuo ng pangungusap at maganda ang nilalaman ng pangungusap, Ginoo. Sumunod na larawan. Volunteer. Yes, corrected, Vi. Tama. Sundin natin ang ating mga batas, ha? Very good, Bini-Bini. So, next. Ayan. Sikong kaugalian, get ready sa pangungusap. Correct, with fireworks. Maaari na tayong magpatuloy. Tama. So, next one. Last na yan. Ready sa pangungusap. Binabati ko kayo. Ibig sabihin, tama, Ginoo. Okay, ngayon gamitin gumawa ng pangungusap gamit yung mga larawan. So, binabati ko ang bawat isa sa inyo at nakapagsagot kayo ng tama. Very good, mahuhusay. So, bakit natin yun isinagawa? Grade 8, again kasi ang panitikan, yung karunungang bayan na aaralin natin, nakapaloob doon ang kultura na ang layunin natin ay may ugnay ang mahalagang kaisipan sa tunay na buhay. Okay? So, grade 8, simulan na natin. So, ito, meron tayong babasahin. Pero kung alam ninyo yung awit, maaari ninyong kantahin. So, itong nasa self-learning module ninyo, yung lyrics o liriko ng awiting Bugtong-Bugtong ni Florante. So, si grade 8, ang awit, isa itong awit. Tingnan nyo, ang awit ay isa sa maaaring makita ang kultura. Then, ano yung nasa loob ng kultura? Ano nasa loob ng awit? May mga bugtong, So, nakapaloob sa panitikan ang kultura. Big check na with pink and glitters na ballpen. Sa grade 8, babasahin ninyo ito and then sasagutan na natin. Okay? So, volunteer, babasahin at sasagutan yung bugtong-bugtong na nakapaloob sa awit ni Florante. Ito yung sasagutan ninyo. Yan. Ito pang intro. Then, ito yung sasagutan. Sige nga, volunteer. Go! Nag-recite. Sige, bilang panimula. Simulan mo nga, Binibining naman si Binibini. Wow, very good. Kaya nyo rin. Sige nga. Yes. Oops. Wow, very good. Tama. Mahusay. Okay, ito.
Tama si Binibini, kung sapatos nga ba? Sapatos ng Marikina. Yes, very good, Binibini. Ang tinutukoy dyan ay sapatos. Okay, next. Ito. Bati ko ang bawat isa na sumubok na sagutin ang mga bugtong-bugtong mula doon sa awit ni Florante. Yes, songwriters ay Florante. At ito yung panapos. Okay. So ngayon, grade 8. Ito yung mga tanong na dapat natin sagutin. Tungkol saan yung nilalaman ng awit? Kanina nung nagtatawag ako ng sasagot, meron medyo hindi agad, 'di ba? Okay lang 'yun kasi alam ko na iniisip ninyo kung ano yung sagot dun sa bugtong. So tama, nakakapagpatalas ng isip, okay? So ngayon grade 8, ito yung bugtong. O sa Ingles ay riddle, isang nakalilibang na pahulaan, tama? Gamit ang salitang naglalarawan sa isang bagay, pook at pangyayari. So 'di ba dinidescribe yung gustong pinapahulaan, yun yung bugtong. Binubuo ng isa o dalawang maikling taludtod na may sukat at tugma na natutuwa ako't na nabanggit nyo rin kanina. Halimbawa nga, dalawang magkaibigan, unahan ng unahan. Sagot? Sige nga, tignan nga natin kung tamang paa. So see, tingnan, ganun lang gagawin natin sa bugtong ha. Ilarawan ninyo yung gusto nyong pahulaan. So pauna ko nang sasabihin na pwede kayong pumili ng bugtong. Then pwedeng kayong make it sure na may tugmaan. Dinidescribe ninyo yung nais nyong pahulaan. So ma'am, di ba iugnay po sa buhay? Kung ano na bang pamumuhay meron tayo ngayon? O example ko lang, yung sa ibang section, halimbawa ang ginawa nila, ano ba yung kinakagawian na natin ngayon? Pagsuot ng face mask, face shield, ginawa nila, gumawa sila ng bugtong na iyon yung magiging sagot. Pwedeng ganun yung gagawin nyo rin, okay? So grade 8, meron ba kayong katanungan sa bugtong o riddle? Wala naman? Okay, kung wala namang katanungan, grade 8, okay, dadako na tayo sa isa pang karunungang bayan. So end na tayo sa bugtong and then next na natin, alamin natin kung anong karunungang bayan ang next. Sa tulong ng tula na ginawa ng isa sa mga guro dito sa lungsod ng Marikina, si Ma'am Adawisha P. Mendoza. Sisimulan ko, then yung susunod na saknong, hahanapin nyo kung nasan doon yung karunungang bayan, din aaralin na natin. Okay? So, ang buhay ng tao ay puno ng karanasan na kailangan ingatan at pahalagahan, mga pagkakamali na dapat iwasan at ipagpatuloy mga gawang may kabutihan. Ngayon, grade 8, sa susunod itong saknong na to, hanapin ninyo yung karunungang bayan dyan. Sige nga. Asan dyan yung karunungang bayan? Oh, sorry. Nakita niyo ba grade 8? Napakita ko na kanina, so i-reveal ko na rin, paumanhin, naging spoiler ako sa part na yon. So ito yung karunungang bayan. Dungis sa mukha mo'y pahirin mo muna bago ka mamintas ng mukha ng iba. So ayan yung karunungang bayan. So dahil na-reveal ko kanina, kayo ngayon yung magbigay ng anong uri kaya ito ng karunungang bayan? Sige nga, anong uri kaya ng karunungang bayan yang nandyan sa nakikita niyo sa slide? O yung ginamit ni Ma'am Adaluisa, salawikain, kung bakit? Mamaya i-discuss natin kung bakit yan naging salawikain, ha? So grade 8, bigyang pansin muna natin, 'di ba ang pinakalayunin din natin ay maiugnay natin sa ating buhay, yung karunungang bayan na iyan. Sige nga, iugnay nyo nga sa buhay natin yung tungkol dyan, sa aral na nakapaloob dyan. Dungis sa mukha mo'y pahirin mo muna bago ka mamintas ng mukha ng iba. In short, bago daw mamintas o magsabi or humusga ba, manghusga ng kapwa, i-check muna rin natin ang ating sarili. So grade 8, kung halimbawang maisasabuhay natin yung aral na nakapaloob sa kalawikain ito, ano kaya yung maiiwasan natin na laganap ngayon sa ating lipunan? Yes? Sige nga, ano kaya yung maiiwasan natin kung halimbawa maisasabuhay natin yung aral dyan? Good. Meron pa sa chatbox, yung pambabash, 'di ba? Ayan, 'di ba magkaugnay sila ang kultura ay nakapaloob sa panitikan then vice versa. Okay? So next naman natin ay ito. Cyberbullying. Very good. Ayan, kung sa okay, grade 8, kayo naman diyan
Nagiging maingat na ako dito sa keyboard ko. Asan diyaan ang karunungang bayan? Yung binibini, lalo na yung panghuling nabanggit, ito yon ha. So magdadalawang isip daw muna at magbibilang sa anumang lalakarin natin. Ay, makasampung beses na pakaisipin. Ni-review ko na kasi nabanggit naman yung una, di ba? So grade 8 in short, ano yung aral na gustong sabihin dito sa karunungang bayan na iyan? Sige nga. Yes. Tama. Sa lahat ng gagawin, sa lahat ng desisyon, pakaingatan. Pakaisipin natin muna bago magdesisyon. Very good yan ha. So next, ito naman. O yan, asan dyan ang karunungang bayan? Kitang-kita ko na. Ng damdamin yun ha. Okay, so hindi na natin kailangan pang i-explain yan. Ang kailangan na lang natin maisabuhay. Kasi iyan ay gintong utos mula sa puong may kapal. Diba? So next, ayan, very good binibini. Ayan, eto, kitang-kita ko din. Asan dyan ang karunungang bayan? Iyan ang ating karunungang bayan. So anong uri ng karunungang bayan yan? Sige nga. Good, iyan ay kasabihan. So grade 8, meron ba kayong katanungan sa tula? Wala naman. So kung wala namang katanungan, grade 8, sa Diyos ang karunungan, iyong tinataglay, kaya huwag kalimutang magpasalamat sa puong may kapal. Gawing makabuluhan, buhay na ibinigay. Tulad sa offline time, gawin ang offline activity. Okay? So grade 8, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung paksa ng tula? Tungkol saan yun? Mahalaga kasi makakakuha tayo ng mga mabubuting aral. Gagabayan tayo dahil may mga aral. Yes, tama. Very good. Tama ang inyong mga kasagutan. So ngayon, grade 8. Welcome sa Salawikain or Proverbs sa Ingles. So pag sinabi natin Salawikain, isa itong katalinghaga. Kaya nga kanina, sabi kasabihan, ang Salawikain grade 8 ay patalinghaga. Kaiba sa kasabihan na hindi gumagamit ng talinghaga. Sa Salawikain, pag sinabi natin patalinghaga, ibig sabihin may kahulugang nakatago. Hindi literal ang pagbibigay ng pagpapakahulugan. Kaya yung kanina, dungis mo sa mukha, pahirin mo muna bago mo punain yung mukha ng iba. Hindi siya tungkol sa dumi sa mukha. Diba? Kundi tungkol ito sa panghuhusga natin dun sa ating kapwa. Meron itong malalim na pagpapakahulugan pa doon. Okay? So, iyon yung salawikain. At karaniwang itong nasusulat ng may sukat at tugma, katulad sa bugtong. Diba? Halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Grade 8, ano ibig sabihin yan? Sige nga, ang ganda niyan eh. Ano ibig sabihin ng salawikain na yan? Yes, knowledge. Medyo dagdagan lang natin. Siyempre, i-acknowledge mo yung mga taong tumulong para makamit mo yung bagay na yun. So, ito ay tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Very good. So, pag sinabi naman natin kasabihan, kung may tanong kayo, maglagay lang sa chat box ha. So, kayo mag-unmute. So, kasabihan naman or pamahiin or saying, isa itong makaluma at maikling pariralang nagpapahayag ng idea na pinaniniwalaan na magiging gabay sa pang-araw-araw na buhay. Gabay, kahit pa sabihin natin ito makaluma, di ba? May gabay ito sa pang-araw-araw. And then, hindi gumagamit ng mga talinghaga tulad ng mabanggit kanina. At ang kilos, ugali at gawi ng tao ay masasalamin. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang kilos at ugali ng tao ay nasalamin. Payak ang pagpapakahulugan at nagbibigay ng gabay sa atin sa araw-araw. Halimbawa, itong ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga, kilos ugali ng tao na salamin, check. Madali siyang unawain, hindi gumamit ng talinghaga, check. Nagbibigay ng gabay, tama rin. O ano ang aral dyan? Sige nga. Ano ibig sabihin ng ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga? Ibig sabihin, hindi dapat niwawaldas yung kung anong biyaya meron tayo. Kasi ito ang ibig sabihin nito ay pagwawaldas na hindi iniisip ang bukas. So ano daw dapat tipid, lalo na ngayong panahon ng pandemic, time. Okay? So, grade 8. So, munod, kung may tanong, lagay sa chat box ha. So, sawikain naman o idioma or idioms, isa yan sa mga karunungang bayan. So, ito ay isang hindi tuwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at ugali ng isang tao. Isa rin itong paraan sa pagsasalita na hindi gumagamit ng mararahas na salita upang maiwasan na makasakit sa damdamin ng iba. Kaya nga tinatawag din itong eupemistiko, patayutay, idioma, or para mas mapaganda yung pahayag. Sa halip na sabihing sobrang pagod, pwede tayong gumamit ng sawikain na hindi tuwirang pagbibigay kahulugan tulad ng lantang gulay. So, hindi tuwiran ng pagpapakahulugan kasi yung lantang gulay hindi siya nangangahulugan na unfresh na yung vegetables, kundi sobrang pagod. Yun yung sawikain or idioma. Okay? So, halimbawa pa, balat sibuyas, maramdamin. O kayo, magbigay kayo ng halimbawa ng sawikain o idioma. Ang kawali. Very good. Alright. Grade 8 next. Isa pa sa karunungang bayan nagbibigay ng karunungan ay ang palaisipan or logic, paraan ng pagluto sa isang suliranin sa pamamagitan ng lohikal, kaya nga logic na paraang gamit na magagawa o masasagot, syempre, gamit ang matalinong pag-iisip. Halimbawa, ano mas mabigat? Sige nga, 1 kilong bulak o 1 kilong bigas? Good ah!
Tama. O yan, grade 8, meron ba kayong katanungan sa mga karunungang bayan? Ang katanungang grade 8, ito yung ating offline activity. Ipakita ko na sa inyo. So, sa module 1 ninyo, ang sasagutan ninyo ay yung karagdagang gawain. So, ngayon isusulat sa kahit anong papel, sige kung anong available materials nyo dyan. Ma'am, paano po kung gusto po namin sa Microsoft Word or PowerPoint namin isusulat? Okay, gagawin. Okay lang din. Kayong bahala. Ang mahalaga makapagpasa kayo. Okay? So, ito ang ating pamantayan o inyong gagawin. Bubuo kayo ng inyong sariling bugtong. Okay? So, o kaya pala isipan o kaya sa lawikain. Ma'am, tigi-ilan po at malinaw na nailahad ang kaisipan. Another 30 points, maiuugnay sa mga tunay na pangyayari sa buhay. Okay? Check yan, maiuugnay nyo yan. Clear yan, umpisa pa lang ha. And then, originalidad, 10 points. Overall, 100 points. Okay? Grade 8, may tanong ba sa karagdagang gawain? Tingnan nyo, baka may question, erase nyo na ngayon. Mask, yung isa kong student, gumawa siya ng bugtong, ang sagot sa bugtong, mask. So, kung paano nyo yung gagawan, yan. Yun yung pag-iisipan ninyo. Sige, baka may tanong pa. Go! Wala naman na? Okay, kung wala naman ang katanungan grade 8, ayan, pagbati. Natapos natin ang module 1. Ngayon, Salamat!